maligayang araw ng mga mahilig tumambay at mag-ingay sa kalye. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po rito sa AMB o Avoy Mix Videos. Ngayon po may balita po tayo na tiyak na ikatutuwa ng marami, no? Ito po yung tinatawag na bawal na. So, kung ano man yan, ito po, pakinggan po natin mula sa UNTV News and Rescue. Tapos na ang maliligayang araw ng mga mahilig tumambay at mag-ingay sa kalye. Dahil simula sa araw na ito, lalo pang hihigpitan ang pagpapatupad ng mga ordinansa para mas maging ligtas ang kapaligiran at komunidad. Una sa sisitahin ang mga mahilig mag-happy hour sa kalye. Sila yung mga nag-iinuman sa labas ng kanilang bahay na madalas nakahambalang sa daan at kadalasang pinagbumulan ng gulo. So ito, napakarami po nito. Parang kultura na po ng Pilipinas ito, no? Na yung kalsada ay inaari nilang sa kanila na. Wala naman kasing mga pwesto, no? So pagka nagkaroon ng happy-happy, yun, nakahambalang na talaga sa kalsada, no? At pagka nagkaroon ng gulo, away-away na, at yun, kahit mapadaan ka lang, madadamay ka, no? So perwisyo po talaga yun. At salamat naman at bawal na po yun. Just to be clear, okay? Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1 ang away, number 2 ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagbividyoke ng lagpas sa alas 10 ng gabi. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulis yan at papatigilin. May mga magulang dyan, alas 8, alas 9, tulog na, magkatrabaho yan, alas 4, gising na. Patulog naman kayo. Kung kaya nyo matulog, magpatulog naman kayo. Patulogin yung mga kapitbahay nyo. Huhulihin din ang mga Yun po, no? Bawal na nga po yun. So, ang problema minsan, hindi nakukover ng mga pulis yung mga protected area na pinoprotektahan ng tinatawag natin yung homeowners, no? Kasi may mga gate yan, eh, no? At doon sa loob ng home or village na yon, pwede, no? Nakakapag-inom sila kasi pinoprotektahan ng homeowners association yung mga tao doon na mukhang na pwedeng gawin sa kanila yon. Pero sana yon masakop yon. Masakop sana yung mga ganyan kasi mukhang ang umiikot lang doon barangay, ano, at hindi naiikutan ng mga pulis. No, marami pong ganyan sa lalo dito sa Pilipinas o Metro Manila. hindi ang mga makikitang nakahubad o walang pang-itaas na damit na nakatambay sa labas ng kanilang bahay. Bawal na ang walang t-shirt na lalaki, babae, diba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt at taubad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsaldo man lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Bukod dyan, So sana nga naman ay ipatupad yan, no? Tama nga naman yan na mahalay rin po kasi tingnan sa isang lalaki na nakahubad tapos naglalakad siya sa kalye, no? Parang siyang walang pinag-aralan na barako, eh, no? Yung tawag dito mga barbarian, ano? Paano yung ano pala, yung tanong ko, yung taong grasa, no? Kalimitan may mga taong grasa na nakahubad na. Sana naman mga kapulisan isama nyo sila at ilagay nyo sila sa tamang kalalagyan nila, no? Paano po 'yon? Huhulihin nyo ba 'yon? Hindi nyo naman pwedeng ilagay sa selda nyo 'yon. Kasi taong grasa yun, wala yun sa katinuan. So dapat hulihin nyo sila at i-turn over nyo sa anumang sangay ng pamahalaan
na kung saan sila pwede, no? Marami rin mga nakahubad na rugby boys, no? Sana makita ng mga kapulisan yan, no? At sana hindi lang alas 10 sila manghuhuli ng gabi. Yung mga rugby boys, yung mga nakahubad na ganyan, anytime yan nasa lansangan eh. Kung wala naman silang purpose, pakihuli na at baka yan mga yan mang-i-snatch lang o mga agaw ng mga bagay o kwintas o ano man yan, magnanakaw sila at baka maging dahilan pa ng krimen o maging dahilan ng kanilang kamatayan kung siyempre tatakbo yan at mahagip ng mga sasakyan. Pakihuli na rin po yun, yung mga pulis po, pakihuli nyo po yung mga yan. Inuutos din ni Secretary Remulla ang pagdaragdag ng mga pulis sa mga matataong lugar. Gayon din ang paglalagay ng 2 pulis sa mga eskwelahan. We will make the students feel safe. We will make the parents feel safe. Ayan ang trabaho ng pulis, ayan ang trabaho ng barangay. Kung wala pong pulis sa inyong eskwelahan, ay tumawag po kayo sa 911 at i-update nyo kami kung bakit wala doon at mag-deploy kami kagad. Okay? So, it is our social compact to make the schools safer. 2 policemen, 1 policeman, and barangay officials will be there during school hours. Isa pa sa So, talaga naman dapat may pulis sa eskwelahan no? Parang naalala ko nung during my times, yung mga elementary pa lang kami, talagang meron naman talagang pulis. Ewan ko bakit nawala. Ang inaalala ko, baka sa umpisa lang to. After 3 to 5 years, wala na. No? Sana pagka pina-implement nila yung mga ganyang kahigpit na disiplina, pangmatagalan. Hindi yung sa umpisa lang. Pag nagpalit ng liberato, may nanalo ibang presidente, cancel na lahat. Diba? Ganyan po ang mga Pilipino. No? Dito sa Pilipinas, ganyan po dyan. So, ito, inaasahan natin pangmatagalan sana ito. tututukan ay ang ipinatutupad na curfew sa mga menor de edad. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay? Yung mga rugby boys dyan, yung mga gang-gang dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Ang ilang residente sa Quezon City, pabor sa mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa. Tama lang yung ginawa yung gumawa na ganyan. Na bawal lahat. Talagang bawal naman lahat yan eh. Nung pa yan eh. Tagal na yan eh. Bawal maghubad, pati sigarilyo, tsaka iinom sa mga tindahan sa labas. Diba? Diba sabi niya, matagal na yan, noon pa, bawal naman talaga yan. Ngayon, ibig sabihin, ipapa-implement ngayon, malakas, kalaunan, nang hihina na. Babalik na naman sa dati. Tapos ipapa-implement, tapos after a years lang o 3 years, wala na naman. Diba? Ulit-ulit, pero ito, sana magtagal. Ito lang bilang isang lupon dito sa aming barangay. Yun ang pinaka-iral namin dito. Kaya lang siyempre, sa katigasan talaga ng ulo ng mga kabataan ngayon na halos hindi pagka sinaway mo, ikaw pang masama na mamurahin ka. Maganda yan, patakaran yan para tao may mga standby, medyo mabawas-bawasan. Gabing-gabi, puro lang ginagawa yan, kalagala mga standby. Wala nang magandang ginagawa. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na ang pagpapatupad ng mahigpit na ordinansa ay sisimulan sa Metro Manila bago ipatupad sa iba pang bahagi ng bansa para sa pagkakaroon ng safer cities. Pinapaigting lang natin ang ating community relations as well as cooperation, participation of the stakeholders. We should be empowering them. Diba, sinabi ko nga, it is not enough that the police are there. They are seen, they are appreciated. Dapat nararamdaman sila. Ang National Capital Region Police Office o NCRPO agad na inutos sa kanilang mga district director ang implementasyon. We believe na
yung mga lumalabag po ng mga ordinansa ay sila po yung mga beginners. And eventually, nag-evolve po yun na marami sa kanila, yung mga violators ng mga simple ordinances, at the span of time, nag-evolve po na nagiging hardened criminals. Sa ating mga district directors, of course, ang marching orders natin ay full implementation ng utos ng ating SILG, and at the same time, yung enhanced police visibility natin sa lahat ng public convergence natin kung saan maraming tao. Dagdag ng PNP, ang mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa ay bahagi lamang ng pinag-igting na kampanya ng pulisya laban sa kriminalidad. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. So hanggang dito na lang po, no? Nakita naman natin, pinag-igting, at nakita natin yung sa interview, bago na naman yung mga mukha ng pulis, ng mga kapulisan, na nagsasalita ng ganito, pag-igting. So, inaasahan ko po, no, na maipatupad nga ito ng pangmatagalan, na yung bang isang puwersa na hindi napapagod, no? Sana po mangyari po yan sa Pilipinas. Ito po ay nationwide gagawin. Uunahin lang po sa Metro Manila. So, yun lang po ang request ko. May ko-comment ko dito sa balita na ito mula sa UNTV News and Rescue na sana pang matagalan, no? At bigyan natin ng leksyon yung mga kabataan na halos hindi na sumusunod sa batas. So, hanggang dito na lang po. Ito po ang Aboy Mix Videos. Maraming salamat po.